mag-install. Create project pala. My bad. So yun, naka-create na tayo. So, gagawa tayo ngayon ng ano muna, layout natin. Layout, ng pangalan ng layout yan. Kasi kaya ano, pwede. Ano yung public, hindi, resources. Use. So, ayan. Recycle. Tapos dito, nagawa tayo sa HTML5. Yung bootstrap. Yan. And then, build tayo dito. Build natin is content. Ayan, gagawa tayo ng user slash registration. Tinawa tayo dito. So, extend tayo dito sa layout. Sets. Okay. Registration. Page. Tapos na yung content niya. Section. Ano ba siya? Section. Yan lang sa automatic class yan. Text ranger. Ito yung ano, yung may error natin. Ito ba siya error? CSRF pala. CSRF. Tingnan natin. Email. Email. Bali. Folder. Email at sa share. Message. Natin.
Nakakain na pala. Password. Then next is what? And submit button. Pwede natin is submit. Submit ba step by step? Hindi siya nakita. Muna natin. Password check. Align. Okay po. And top up pala. At submit yan. Yan, submit. So, ngayon, gagawa tayo ng mga routes. No? Gamay natin. Tinapay. Linggo? Linggo? Register. So, yun. Gagawa ko ng yung terminal natin. Make controller. Out controller. So, nakagawa tayo. Tapos, dito na siya.
natin dito yun. Slash slash. So, ilagay ko lang yung mga routes. Kompletuhin ko lang. So, update. Naglagay pa lang ako ng index ko na blade. Tapos, ilalagay ko pa lang yung mga, tawag dito? Mga controllers natin para sa routing natin. So, yun. Balik ako after ko na nilagay lahat. Dapat pala itong name dito since sila dapat ng name sa ito, sa route. Dapat same sila ng name para na ito naman yung same dapat din sila dito sa controller naman. Asan na yung ito? Dapat same din yung andito. So ito na yung natin, yung controller natin kung saan siya pupunta. Ito naman, yung public function niya, ito yung user store. Kasi ito email, babalidate niya, record yung email. Unique, dapat unique siya. Kasi pupunta siya sa email na column. Yan. Kasi ito naman yung create. Create na tayo ng bagong row ng table. Ito naman yung mag-hash siya ng password. After nun, pag complete na lahat, magpaproceed siya dito. Pupunta na tayo sa login page. Pero as of now, di pa tayo gumawa ng login page. So, siguro, connect muna natin to sa database. Check natin kung papasok siya. So, gumawa ako ng lagreg DB. Yan natin dito. Ano niya? Lagay dito, may SQL. And then, name ng database, lagreg underscore DB. Tama pa. Lagreg underscore DB. So, gagawa tayo ngayon ng So, bali, nag-clear ako ng config clear, tsaka config cache. Para ma-clear, tapos minigrate ko na lang ulit. So, yun, try natin kung papasok na yun. Okay, kailangan kasing siya, so next natin, ayusin natin itong registration natin. Lagyan natin yung contact number. Babae na tumawag sa akin. Email. Yung pagkakasunod-sunod lang. Email name, contact password. Email, contact. My name, type, text. Meron na ako gano'n. Meron na. Name is value all name. Name, tsaka contact. Number ba yun? Yan natin naman. Type number. Number na
String dapat to. Naalala ko kasi hindi naman tayo ano eh. Yan. So, ito. And next, ang wala pa sa atin na pangagawin natin, yung login page. Login page. User. View. Make view. Login. Ilalagay pa pala tayo dito sa model, user PHP. Pinatay na mawalang content. And then yung role. Kahit wala muna yung role kasi hindi muna natin gagamitin. Ito lang ang ilalagay natin dito. Password tsaka contact. So, nagde-debug ako. May mga di ako nailagay dito sa auth controller. Itong model natin. Hindi ko pala na-import dito. And nalagyan ng, ano pala to, nagawang dollar kanina. Dapat wala yun. Try ko na if gumagana siya. By click does not exist. So, let double check ko lang to ulit. So nalito lang ako. Dapat pala, hindi ganyan. Dapat ganyan lang siya. Okay. Ngayon, tatry na natin if papasok siya. Value out of range. Out of range ko lang for contact row. Problem is hindi ko pala na-string yung pinag-create ko ng user table. Naka-integer siya. So, gumawa ako ng ito, migration change contact. Tapos migrate ko siya. Tapos ito yung nilagay ko sa change para mabago siya. Or naging string na yan. Pumasok na siya. Tingnan natin pag may magkasama. Yung validation niya. Pagtakas validator. Try natin to. Let's see. 5, 6, 7, 8. So, ngayon, nalagay na siya. Pero, may problem pa tayo. Wala yung, anong tawag na doon? Yung alert niya. Hindi na mapasok na siya. Ako ito. Itong code na to. Yan. If success. Kasi kinukuha niya yung wait lang, asan na yun? Kinukuha niya yung, where it is? Itong success na to. Ito yung niya. Nakasulat. Now, next is yung login natin ang gagawin. So, yun yung code nun. Ito. Itong code yun. Yan. So, gagawin na natin to. Yung sa route niya, ilagay natin dito login process. Tapos, sa controller tayo, gagawa tayo ng bagong public function user login. So, first, ang kapag na user login, nandito siya. Yung name ng, ito yung name ng controller. Dito niya ako kukunin. Dapat save sila. User login request. Credentials. Policy request natin. Request only email password.
Tapos, kuha tayo ng if statement natin. If yung authentication, UTH, automatic na yan. If authentication attempt, daw siya sa ginawa dito sa credentials. Then, ang mangyayari, direct, redirect. Dashboard. Ito yung dashboard. Tapos yung with success. Successfully log in successfully. Log in successfully. Successfully. Expected token return. Ganito lang end nun. Yan. Tapos, dito yan. Yun, kaya pala eh. Tapos, return natin ulit. Pero babalik tayo pag failed siya. Return. Direct. Error. Parang yun din tong itong mga yan. Yan. Ay, hindi na lang. Itong email or password. Testing natin. Wala pa tayong view. Saan tayo pupunta? User dashboard. Saan make view user slash. Yan. So, sa dashboard dito natin. Hi, ganyan muna natin. Yan muna, kami natin i-input. Saan na yung web? Tama ba? Dito na pa tayong dashboard. So, lagyan natin ng dashboard. Process dashboard. User dashboard. Tapos, dashboard yung name. Yun niya. User dashboard. Wait, tamang baliktad. Kasi, di ba, ito, user underscore pangalan niya, user underscore. Ay, tama. Kung saan tayo mag-route ngayon. User dashboard. Test natin yan. HP optimize. HPR Sun optimize. Diretso siya. Post method sa particular. Ay, ba't pala post? Dapat get. So, na-debug ko na siya. So, ang problema pala is, wait lang. Ito, wait lang. Saan na yun? Saan na lagin? Yun. So, dapat ito login process. Di ba pupunta siya dito sa login process natin. So, sa login process natin, ang hanapin niya dito sa community login process dito. Login process, wait lang, name na nun. User login is ito, di ba?
Ito. So, yung mali ko dito is na-direct ko siya kaagad dito sa dashboard kanina. So, dapat pala hindi. Tapos, naglagay ako ng ng bagong route. Ito is yung dashboard. So, ibig sabihin itong dashboard na to, pupunta siya ngayon dito sa controller. Sa route natin na to, user dashboard. Pangalan niya is user dashboard. Dapat same sila. And then, ngayon, i-route tayo sa dashboard, which is, ano yung dashboard natin? Yung dashboard. Dashboard. Hindi ko nilagay yan eh. Ito, dashboard yun. So, yun pala. So, tignan nyo. Nagala na siya. So, yun. Naglalagay na tayo. So, ayusin ko lang to. Para meron siyang alerts. And also pala, yung dito sa controller ko, wala pala ako dito nito. Hindi ko in-import. So, need dapat tong i-import ito. So, ngayon, gagawin ko na tong itong login natin para maayos na. Layout, assets. Then, next natin yung section title natin. Dashboard. User dashboard. Sabihin ko na lang. So, if that's lang. Walang error dito. Hindi ka makakalagin. Yan. Success. Yan na yan. Tapos, section natin. Hello, user. Install ko sa talaga. Natin yung user. Okay, mag-close parenthesis. Tapos kukunin natin yung name. Oh. And correct. Kaya natin lagyan na log out. Tingnan natin ulit. Gagana. Hello, user test. Nilagay ko pangalan ng test. Oops. Log out. Lagay ng log out natin yung log out. Last. Bakit na ganun siya. Kasi okay. Section container na natin. Kasi siya sa akin, malapit kami, kami ang Lagay tayo dito. mas madali na siya makapag-draw. So, wala pa tayong logout. So, yung next natin gagawin is yung or much better. Kasi, unahin mo natin yung middleware. Kasi sa middleware, diba user dashboard yun? Nagkaka na rin, umalis tayo. Tapos pag ganun, maka-open pa din, no? Same pa din. So, need natin gagawa tayo ng middleware ngayon. Ngayon, so sa paggagawa naman ng na tawag doon middleware, ang gagawin lang natin, i-route natin siya ngayon. Wait lang. Ayan, so na yung dashboard natin dito. User dashboard yun. So, route. Lang copy na natin to. Get yan, middleware.
middleware, tapos open close, tapos bracket, authentication, i-authenticate niya. Busy yan, busy. Busy ang peg. Group, yung mga function, and then open close parenthesis. Pasok na natin to dito. Ay, baka pala sa kanila. Ay, ako. Wala sa kanila. Yan, function, mali. Unexpected token. Mag-free ka na. Route, yan, route get user bird, authentication dashboard, name. So, pag try natin ngayon, gawa tayo ng ano pala, logout. Kung ma-access pa natin. Logout. Logout username. Logout. Yan ba tayong logout? Yan na ba tayo logout? Nagawa ko na ba? Wala pa. So, yun gagawin natin. So, yan dito. Gawa tayo ng logout dito. Ngayon, logout user. Logout user ba sabi? Logout user. And then, logout user. Yan. Yan na natin to kasi pa-function. Pa-function tayo dito. Yan. Then, yung authentication niya. Logout. Return. Ba't hindi siya mag-anak na? Return. Redirect. Direct. Sa login page. Yan. Bali pa itong logout na to. Ito yun na. Ito yun, logout. Login, arrow, with. Logout successful. Syntax error, unexpected token return. Dito pala. So, try natin. I-log out natin. Yan, log out successfully. Tapos pupunta tayo sa user dashboard. Ayaw niya, di ba? Babalik tayo dito sa login. Okay, so, ngayon, nagawa na natin yung gagawa tayo ng admin ngayon. So, first, sa notepad ko. Ito, magagawa tayo ng new rows sa user table natin. So, yun, add rows, dito. So, ang laman dapat niyan is ito. Feel free lang na screenshot nyo. So, dapat yung laman, oops, yan. Ayun, i-migrate na natin siya ngayon. So, makikita natin ngayon sa ating, naglagay na siya. So, role na is user. Pag wala tayong nilagay na ito, naglagay siya user. Pero change natin ito sa admin. Admin natin ito. Para maging admin siya. Tapos ngayon, mag-i-implement tayo ng mga middleware. Yan. So, first, gagawa na tayo ng middleware natin. Page pair, Kisan, make, middleware, check, admin. So, now, nakagawa na tayo sa controllers middleware. Yeah. So, check admin, mag-i-import na natin dito yung mga saan na yan? Controller natin. Controller.
Yung facades chocares. Pinakasasama talaga ng tao. Ito. Tapos, lagay natin dito. Kahit saan naman. Kung saan yung gusto. Napakulang. Yan lang eh. Yan lang. Lagay natin doon. Tapos, public function handle, response, dollar next, closure dollar next. Request, lagay tayo ng dollar roll. Ayan, dollar roll dito. Response, tapos, gawa tayo dito. If application, check. Return. Natin redirect. Natin saan? Sa row. Login. Then next is yung dollar user. Dollar user equals authenticate mo kung user siya. Tapos if dollar user and user equal to return next request. Ang sabi? Think kasi error expected to $1. What? Dollar user. Dollar request. Tama naman. Tapos close dito. Ang mali dito. If user and n dollar user role. Check na lang ma'am. Dito. Return. Redirect. Login natin to. With error. This denied. Problema natin dito. Yung ba't dollar yan? And dapat to. And. Yan. Tapos ngayon, nakagawa na tayo. May error pa siya, isa. Ano? Yan, tapos ang next na gagawin natin is i-register natin sa Bootstrap. So, Bootstrap, app PHP, lalagay natin siya dito. Tapos, lagay natin dito, middleware, check admin. And return application route with middleware function, middleware, other middleware alias open and close, but if this is bracket role is equals or greater than slash up unity slash up slash up slash http slash middleware slash check admin plus mali. Tapos open close role http
Check admin plus. Ganyan. Yun. So, dito sa user page page sa model, lalagay mo din yung, role. Scalable yan. Yan. Ilagay natin siya sa route natin. Web. Saan yung web? Web. Ngayon, itong route na to, admin naman. Iyan na natin. Route, middleware authentication. Yung role niya dapat is admin. Then group function. Admin dashboard. Tapos admin dashboard talaga. Pakalas na ko. So, gawa tayo ng admin ngayon sa view. Tayong admin sa view. So, gagawa tayo ngayon PHP view admin slash dashboard. So, nasa admin dashboard tayo. Saan na yung dashboard ng Ito. User, check admin. Dashboard ng admin. Admin dashboard. Yan. So, ngayon, sa web routing pa lang siya. Web route, saan ko? Ninalagay ko na ba siya? View admin dashboard. Isame ko ng web. Admin dashboard plus dashboard. Admin dashboard. Kung gagana siya. Ba't nag-user siya? Hindi siya nag-ano lang. Kaya na. At nag-ano pa rin siya. Nakalagay na role admin. Debug ko lang to. So, make it short. Nagkamali ako. Hinalagay ko doon is role lang. Yung sa mga role. Imbis na roles. Kasi roles yung pangalan nung nasa, nasa database. So, yun. Ginawa ko lang roles yung dito sa, web. Dito sa, sana yan? Dito. Ito, roles. Tapos sa app, ginawa ko din roles. Yun lang ang ginawa ko. Tapos dito din, roles din pala dito. So, yun. So, yun. Makikita na yan. Kita dyan, yung admin na tayo sa admin dashboard. Kasi ngayon, try natin mag-register ng bago. IST, yan. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Create account natin. Yun. Tapos, lagyan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Sabihin niya, yun. So, user dashboard na tayo. Hello, user. Pero pag gamit natin yung isa, is ibabato niya tayo sa admin dashboard. Admin. As admin. Okay. So, next na i-implement natin is yung what do you call it? CAPTCHA. Okay, so sa pag-implement, pupunta tayo dito sa lagay natin dito ang label. Lagay natin dito is ano ba? So, maganda ilagay dito, bossing. Ano? Login na lang, CAPTCHA. Yan, CAPTCHA. Identify with the challenge, dito tayo. Dito na ito, robot. Add a domain, huwag na. Localhost lang yan. Localhost, submit. Okay, next. Ito yung ano natin, pero i-install muna natin sa Laravel yung Google CAPTCHA. So, composer require ANH SKO HBO /no /CAPTCHA. Wait na lang natin matapos. Okay, so na-install na siya. So, ilalagay muna natin dito sa ENP yung no cha underscore site. Kasi kayo. Tapos yung site natin. Lagyan natin mamaya dyan. So, secret quotes. Tapos kukunin natin ngayon ito. Then, ito. Kasi i-implement na natin siya sa form natin. So, siguro, ilagay natin sa may, saan ba? In? Sa may login, sa may login. Try natin. So, dito ko siya nilagay sa registration. Ito yung nilagay natin. Tapos yung error niya. And yung sa controller, gReCAPTCHA response. Yan, dito ko siya nilagay. So, makikita natin pag register natin. Refresh natin. Ganyan siya. Create account. Ayaw niya. Kailangan. Tapos pag gusto naman natin sa login, copy natin itong validation dito. Validate. Lagay natin, saan natin nalagay? User story, user login. Dito. Users validate. Validate. Ilagay natin yung email tsaka yung ano, email. Validate. Email. Then password. Password. Yan. And then closing natin. And tapos, gagawin natin dito is copyin ko din yung sa registration. Yung ano. Ito ba? Try natin sa login here. Mag-login tayo. Validation. Kunwari. Hindi natin ina. The email is already taken. Huwag, alisin na natin yung ano. Taken. Authentication email. Password. Record. Pag inulit natin. So yun na. So yun, nakagawa na tayo. So maglalagay lang siya kapag
Ay, assist pala yung ginamit ko. Tapos login, admin page. So yun, tapos na ang ating basic login tsaka logout tsaka admin page na may kasamang captcha. So gagawa naman tayo ngayon dito ng create tayo ng admin. Para tayo makapag-create ng admin. So admin dashboard. Dito na mga tayo gagawa. Saan na yung ano natin dito? Registration. I-copy na natin to. Tapos sa dashboard blade. Tayo dito. Container ko na lang sila lahat. So, admin. Create admin account. So, tayo na create admin account. Dito. In contact, password, tsaka ulat. Nilalagay lang tayo dito. Ano ulit? Password. Password. Lang tayo dito ng ano. Admin. Role ba nilagay ko doon sa ano natin? Access natin. Ito ba yun? Hindi dito. Sa migrations natin. Migrations, create users. Create users. Create users. Ito ba yun? So, dito siya hindi siya naka-add ng roles doon. Roles. Add roles. So, roles. Roles yan, di ba? Local affairs. Roles. Dashboard. For roles. Type. Text. ID. Control. Placeholder yan. View. Min. Natin. Tama yung ginawa natin. Read only. So, try natin maglagay ngayon. So, mag-create na tayo. Check na natin kung pumasok ka dito. But user pa rin yung roles niya. Alisin lang natin to. Wait lang. Alisin natin tong add account. Ayan. Alisin natin tong login here tsaka create account. Login here. Tapos, add account. Bali kasi ang pinupuntahan nitong ano natin is saan tayo pumunta? Sa user.store. Dapat admin tayo. Gagawa pa tayo ng admin. User. Ano yan? Controller natin. Controller.
User login. Run user request. Create. Kasi dito sa user store. So, bale, dapat gagawa din tayo dito ng admin store. Ano natin, admin. Hindi kasi siya na-label, di ba? So, hindi natin lagay na na-label yun. Admin. Wala lang tayo admin dito. Admin. Tapos, yung roles. Kasi, user dashboard, admin, that's natin dito roles. Yeah, roles. Then, ngayon, nagawa na natin yan. Gagawa tayo ng ano, sa web. Store. Ginawa niya yun. User store, check doon. Tapos, hanapin niya yung dot store. Admin dot store. Then, ako nangyari. Hindi na sa admin dot store. Turn direct. Root. Admin. Admin ba yan? Nakalagay na sa dashboard natin. Admin dashboard, user dashboard, admin dashboard. Admin dashboard. Very good. Success. Admin account. Admin account created successful. So tayo ulit natin gumawa. Tingnan natin tong ano. So, Yeah, so I'll just give you the signal. no, admin let's turn not verified. Saan ko ba nilagay yun? Login. Nilagay ko siya sa ano, login din naman, login process. Admin let's start not defined. So, di ko lang pala siya na-optimize. So, ngayon, try na natin. In-optimize ko lang siya, kaya nag-error siya. Hindi ko pala na-optimize. Okay. Natin kung papasok siya ngayon. Yun. Admin account created successfully. Check natin. Pumasok siya as an admin. No, user pa din. So, nagsisave pa. So, nagkamali lang pala ako dito sa mga ano. Kasi ang nakalagay dito nung una, user store. Then, nag-save sila. Kaya dun pa napupunta. Nababato niya dun sa user. Hindi siya sa admin. Ang napupuntahan niya is dito. Ito. Kaya, null yung ano kasi wala. Tapos, ang ginawa ko na, dinirect ko ng admin yung lalagay doon sa ano. So, yun. Testing natin. Ngayon. Like, no, kuya. Kuya. Ayun. Wait, meron pa. Try natin. Magka-successfully add siya. Yun. Admin account created successfully. Tapos check natin dito sa database kung admin na yung pumasok. Yun, admin. So, yun. Meron na tayong ginawa na dashboard for users.
dashboard for admin at saka pwede tayong gumawa ng admin account at users account. So yun, salamat po sa panonood.